Maayong buntag sa tanan. Welcome to Dynamic Church. Kinsay first timers dire? First time niyan eh? Wow, welcome sa Dynamic Church. This is our second time o third time, no? Second time na mag-service dire sa Apo View, and all of you third time, okay? Nga mo service sa Apo View. So, this morning, no, katong mga anak, you can bring your kids downstairs kay naa sila activity dito. And of course, no, kay naapod tayo gi-design for them para makasabot po sila and ma-feed po sila sa word. And they have fellowship with the kids, no? And of course, no, before we will continue, let us watch a short video. Human na. Okay. So, man na. No? Nahuman na di ay. So, by the way, mga ganap na to last for the whole month, natay mga conference, mga seminars nag-i-attenan, especially kaning mga kaning mga worship team na to, no, nga they somebody or a pastor connected to us, no, from Korea, and nag-help po sa ato. Ang ministry nila is to help pastors and leaders nga maging healthy. No? So, karong September 9, natay session about fasting. So, excited ba mo, ana? No? Kanang mga nag-serve kay lisod ba ya gamiton sa Ginoo kung di natakalakaw. No, lisod kayo gamiton sa Ginoo kung nagbaguod na ta og tindog sa toang bed. So that's why kailangan mao to ang gi-reveal pod ato nga mga pastors, tabangan ang mga leaders nga ma-maintain nato ang kanang physical fitness or kanang healthy nga lifestyle nato. And of course, no, dili lang fasting, nag-share pod sila sa word. Nga ang pinakadali di ay nga maka-memorize og word is ikantahon nato. No? Kinsa may nagkanta na dire, no? Nga mga mag-asawa. Effective kaayo kay ang mga gitudlo dito nga kanta, ang marag gitudloan mi unsaon pag-compose og kanta. And na-amaze po ko kay katong mga sigig-away, ang verse nga ang ilahang gi-share is love, about love po ang ilang gi-memorize, no? So, salamat Lord, no? Sample daw, kinsay mo kanta diha, no? So, let us start today with our bread breaking, no? Kailangan nato masabtan, no, ang bread breaking kay ngano man kadaghanan sa ato ginahimo nato ni every Sunday before. Pero wala jud ta kasabot unsa jud ning pangalawat. So karon ato aning sabton para ikaw excited jud ka permi mag bread breaking. Nakuha ba nato? Sige, basahon nato. Iyang gingon sa Luke 22 verse 19, iyang gingon diha, he took bread, gave thanks and broke it and gave it to them saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. So pasabot nga when you do the bread breaking, kung gahimo ka aning pangalawat, kailangan na mahinumduman nimo si Jesus Christ. Nakuha na to? So akong pangutana sa inyo, unsa man inyong mahinumduman, no, every time mangalawat mo, no, kana bang pangalawat nga ako tong una mahinumduman na ako no hangtod karon mangalawat ko kanang mopilit sa ako ang kuan kanang ngala-ngala ang ako ang kuan kanang communion, and ingon nila daghan daw kay kog sala kung mupilit sa taas mo na tuyoon po na ako di mupilit sa taas para murag gamay ra kog sala, no? So mali ang ato ang pagsabot. So kailangan di ay every time mga lawat ka sabto nimo nga ma-remember nimo si Jesus Christ. Nakuha na to. And iyang gingon sa 1 Corinthians 11, iyang gingon diha 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. No, kailangan dili pod ni nga karon lang nimo mahinumduman ang Ginoo, but every day, no, ma-remember nimo sa imong life nga ang Ginoo gipakamatsan ta niya. Nakuha na to nga Lord, salamat kaayo nya dili jud ka makapanghinambog sa imong kaugalingon kung every day ma-remember nimo si Jesus Christ sa imong life. Amen. Then iyang gingon diha sa Luke 22:19, he took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them saying, this is my body, which is given for you.
Do this in remembrance of me. So, pasabot nga, when you do this bread breaking, ma-remember nimo nga ang body ni Christ, ni Jesus Christ, na broken for us, na ma-restore ta. Nakuha ninyo? Na broken ang iyang lawas for us na ma-restore ato ang mga sakit. No? Kanang mawala or mabayaran atong sakit. Na broke ang iyang mga kamot for our freedom. Na broke ang iyang tiil para lang sa ato ang freedom from oppression. Nadaot ang iyang nawong para ma-restore ang ato ang image. No? Tanawan nimo gipangbutangan og tunok ang iyang ulo for us na ma-restore atong finances ug mabago atong utok nga dili na ta mupuyo sa pobre nga kinabuhi. Nakuha ninyo? So unsa man jud imong ma-remember every time magkuan ka, mga lawat ka, no? So kung ma-remember na nimo, magkaroon kag confidence sa imong sarili, magkaroon kag humility nga grabe jud ka kapalangga jud ay sa Ginoo and mapuno kag gugma sa Ginoo. Amen? No? And iyang gingon diha, likewise he took the cup after supper saying, this is my cup, in Luke 22 verse 20, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. So, ang blood ni Jesus Christ, dapat ma-remember po nimo na when you drink the cup, no, na may ihatag karon nga juice sa inyo ha, nagsignify na sa blood ni Jesus Christ. Nga ang blood ni Jesus Christ nitubos na sa imuhang mga sala. Tama? Ang blood ni Jesus Christ nibayad na sa ato ang sakit, di ba? 39 nga lashes sa iyang lawas, ang blood iyang gingon sa Isaiah 53 verse 5, 43 verse 5, yang gingon diya na by his wound we are healed. So ang blood ni Jesus Christ ang nibayad sa atong mga sakit. And of course, ang blood nga gikan sa iyang ulo nibayad po sa atong kapobrehon. So power kayo ang blood ni Jesus Christ. And angay ta magpasalamat ana. So when you do the bread breaking, before ka mo inom anang cup nga ihatag sa imo, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat jud kaayo sa imong dugo nga ni-restore sa kuha. Gibaydan nimo akong sala, salamat kayo sa imong gugmas. Pasalamat ka. Tama? And iyang gingon diri, pagbantay pud ta nga before nato ni himuon, ingon sa Bible sa 1 Corinthians 11:29 to 32, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the word. So before nato ni himuon, no, i-assess nato, i-judge ni imong sarili, Lord. No, dili ang uban. Tama? Lord, naa pa ba'y mga dili maayo sa akong kasing-kasing? Kay ang imuang blood baya ang ni-forgive sa kuha, angay pud ko mag-forgive sa uban. Kung naa kay gikalagutan karon, before ka mo mukaon aning bread and mo drink aning cup, dapat limpyo imong kasing-kasing. Wala tay katungod nga maggunit og kalagot or kanang aligot-gut sa uban. Ngano man, wala ka gialigot-gutan sa Ginoo, gipasaylo ka sa Ginoo. Nakuha ninyo? So nga na, dapat, no? Paggunit nimo, Lord, agoy, gaana ka nga, natapad ni mong asawa, nag-away mo karon. Before ka mo, kaon na, gunita iyang kamot. Sabot na siya, no? Kasabot na imong asawa, gunita ang kamot, mapasayloa sa ako no? Pasayloa jud ko, no? Asban nimo pasay, mga ikog pasaylo diha. Ngano man? Mo na nga daghan daw nga sakit. Ngano man kay gina-take light ra ni nila. Magsige kag pangalawat nga daghan kay kag kasuko sa imong kasing-kasing, kailangan jud na ma-check karong adlaw. Amen? Sabta nato. So kailangan jud nimo ni himuon karon. Ngano man, Pastor, pwede ba kanang kanang next month na lang nako pasaylon? Pwede mo na nimo pasayloon karon. Nganong padugay-dugayon pa man na nimo next month. Amen? Naba mo diha? No? And mo gani na nga niana diri sa Luke 22 verse 22 yang gid, and truly the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man
by whom he is betrayed. So maglagot jud si Lord sa mga tao nga kanang dili maayo ang kasing-kasing, kanang dili magdumot kana maglagot si Lord ana buo ang iyang giingon diha. So dili jud pwede nga ikaw naa ka diri tapos ang imong mga kauban po diri nga nangalawat na ka tapos galibak ka dito sa imong mga kauban diri sa body ni Lord ay mga jud pasaylo kay Lord. Ano man dili gusto ang Ginoo nga imuhang ginalibak or imuhang ginamak or kuan ay imong mga kauban diri. Amen. Isarata ka body diri, then you bless them and you forgive them. Nabata diha? So karon unsa may mga itabo sa imo once nga nangalawat ka, ingon diri Luke 24:30 ang ingon diha, came to pass as he sat at the table with them that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. So, kani ang pinaka-the best, no, kay kanto man nga time nga nabanag balik si Jesus Christ, and pag bread breaking nila, na-open nilang eyes about Jesus Christ. I believe dugay na kagasimba, pero wala pa na-open ng imong eyes about kay Jesus Christ. I pray na iniguman ni mong bread breaking, ma-open ng imong eyes unsang heartbeat sa Ginoo. Amen? And ingon pa dire, Luke 24 verse 34, saying, the Lord is risen indeed and has appeared to Simon. And they told about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. So, 3 things na may tabo sa imo when you do this bread breaking. While nakapartake sila sa bread breaking, unsay naitabo? Nagkaroon sila revelation about Jesus Christ. Then, of course, ang heart nila nag-burn when you hear His word. Then, ang last is katong naka-witness nga babae, no, nga nakita nila ang istoryahan ni Jesus Christ is they are excited to share about Jesus Christ. So I pray na kita nga nakadawat ani karon nga mensahe sa Ginoo, pag receive nimo ani, pag do nimo aning bread breaking, mas excited ka ba nga mo share about kay Jesus Christ. Dili lang ni nga ang alawat ka didto murag wala kay gihimo. Pwede man na pag-uli nimo, grabe no, nasabtan na ako didto sa akong giadtuan sa Apo View na kailangan jud di ay nga ma-remember nako si Jesus Christ always. Ay kabalo ba ka love jud kay ta ni Jesus Christ kay ngano man gipakamatsan jud di ay ta. Ang iyang lawas na bungkag para kita ma-restore. Ang iyang blood ni awas for us nga mabayaran nato ang sala and ma-restore ta. So pwede ta manindog tanan. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you. Salamat Ginoo for dying on the cross for me. Kamon pasalamati ang Ginoo. Salamati si Lord sa iyang blood. Pasalamati nga gi-offer niya iyang lawas para sa atua. Lord, pasaylo ami Ginoo. Sa tanan namo Lord nga sala, especially kining among pagdumot. Even pagtok na mo di maayo sa imong mga anak Ginoo. Kaon mga tagpasaylo. Lord, sorry kaayo Ginoo. Saylo ami kung nami mga kalagot. Pasaylo ami Lord kung nami mga wala ng pasaylo. Kamon pasaylo karon kanang mga tao nga gikalagutan nimo. Kung tapad na nimo ang bana o asawa, gunitay ang kamot o pasaylo siya karon dayon. Ayaw na siya i-take kana nga bread kung dili ka ma-restore anang imong katapad or ang imong gikalagutan. Kailangan jud ka mo release og blessing o forgiveness anak nga tao nga naa sa imo. Heart kasing-kasing. Kung ikaw man nga naa diri first time and wala pa nimo nadawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Igsoon palangga kay ka sa Ginoo. Gingon sa Biblia, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Madawat nimo balik ang original nga design nimo kung dawata si Jesucristo. Mabalik imong access diha sa Amahan kung dawaton nimo si Jesucristo. Maluwas ka
Magbalik ka na nga relationship nimo maski buhi pa ka dinhi sa yuta hangtod sa kahangturan makonect ka diya sa amahan kung dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi. So kung ikaw ka na naa diri for the first time ug wala pa nimo na surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo, taas imo ang kamot ug ampo kini nga pag-ampo. Ako ta kang i-lead into prayer of surrendering your life to the Lord. The Bible says, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord and He died and rose again, you will be saved. Kung ikaw ka na, gusto nimo ikumpisal sa imong kasing-kasing o sa imong baba nga Ginoo sa Kristo sabat ani nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako ta kang gidawat na akong Ginoo ug manluluwas. Pasaylo ako Ginoo sa tanan akong nahimong sala. Ginoong Hesus, salamat kay imo akong giluwas. Salamat kay gihalad nimo ang imuang lawas ug ang imong dugo para ako mapasaylo sa tanan akong nahimong sala. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing pinaagi sa imong balang espiritu. Salamat Ginoo. Karong buntaga, ako nang isurrender ang akong kinabuhi diha kanimo. Ikaw na ang magdumala kanako. Ug mutuo ko kanimo nga ikaw na banhaw para pod ako mabago sa akong kinabuhi. In Jesus' name. Amen. Let me pray for you. Heavenly Father, we thank you and we praise you for the gift that you have given to us in Christ Jesus. Lord, akong pag-ampo Ginoo na ma-experience sa tanan Ginoo unsa ka powerful ang imong blood. And even Lord, ma-experience sa matag-usa ang imong gingharian Ginoo. Salamat Lord. We love you. We praise you in Jesus name. Amen and amen. So pwede na ninyo kuhaon ang bread o ang wine. Then you can now eat the bread and drink the cup. So if nauman na ka, you can take your seat. Pwede na ninyo kaunon ang bread and you may drink the cup. So, pwede na maglingkod. So, maayong buntag sa tanan. By the way, ako si Pastor Wendell sa mga wala nakaila sa inyo ha. Ako ang inyong sulugoon, ani nga simbahan. And apil daghan po mga sulugoon diri kami tanan sulugoon, mga servant ninyo. Amen. So last week or last month nag-share ko about the core values last 2 months, I think Nag-start ta og kanang share about core values. Unsay may gina-value ani nga church? Unsa man ang standard ani nga church? Kay kung wala pud tay standard, may mo tang kanang cheap or kanang pipitsugin nga disciple. Tama? Kay wala may standard. Nakuha ninyo? Mao to nga akong ginaingon sa inyo ang tao nga walay standard, no? Dali ra jud kay ni makaladkad. Makita ninyo katong mga lahi-lahi og kanang ginapili nga lalaki or kanang naman tay mga igsuon diya sa sa Central Bank, no, nga gapila sila sa gabi, no, dili familiar ang uban nga mga babae diri, mga lalaki kadaghanan familiar jud ni sila, no, diya sa Central Bank. So maski kinsa nga lalaki ang muduol, ilahang patuson nga naman walay nakaset na standard. Mao na siya nga cheap, hatagan kag 300, 200, wala may standard. So dili ka valuable. Nakuha na to. Kita naatay himon nga standard. Wala ko nag-judge ana nila. Actually, palangga kay namo na sila kay gina-reach out pud namo ng mga naa diha sa Central Bank and gusto yun nato nga mabago pud ang ilang life.
But example lang nako to nga ang tao nga walay standard, wala jud kay value. And karon dapat mahimo nato ning standard. Number 1, DCIM, kailangan nato ang dynamic, tama? Kailangan nato in love kay ta kay Lord. Tama? Ikaduha, kung in love ka kay Lord, dili pwedeng ikaw rin na in love. Makatakod ka dapat sa imong mga katrabaho, sa imong pamilya, ikaw dapat ang mahimong light and salt sa ilaha. Tama? Ikaduha, kailangan nato nga i-value nato atong fellowship, atong panagtakpok. Ngano man giluwas ta sa Ginoo para mahimo tang one sa iyang body. Ang body sa Ginoo kita. Church man nakuha ninyo? Ang church nga ginatawag is lawas sa Ginoo, dili building. Nakuha ninyo? And of course, ang head ani nga church is dili ako. Ang Ginoo. Nakuha ninyo? And of course, no, kailangan nga mawanta diri sa body sa Ginoo. Dili pwede nga adi ko ganahan. Muani ka diri nya, dili ko ganahan. Mura ra kag kanang unsaon nimo pagka-receive diri og pulong or nourishment gikan sa ato ang head kung dili po kaganahan. So kailangan ma-value nimo ang fellowship. Ang uban, okay ra ko pastor, mag-YouTube na lang ko. No? Okay man na siya makadawat man ka. Pero kailangan jud nato ang fellowship with one another. Ngano man, especially kita na atay mga small group, no, ginabisitahan mo every week, ngano man, diha man ka maka-pour out. Diha ka makapaampo. Diha pa ka maka-ask o guidance sa mga pastors o leaders nga moadto sa inyo ang balay. Nakuha ninyo? So that's why nga kita, i-value dapat nimo ni nga fellowship. Kay body man ta sa Ginoo. And of course, always ka available. Makita ninyo, no, nga, mao ni ang standard nato diri. Busy ni tanan, kining mga media, perting mga bisiha. No? Pwede na sila mo income og, no, kanin sila, na sila ikwan sa SM, na sila pwesto sa SM, na po yung mga, kaning mga teachers, ang mga workers nato, all of them are busy. But pag abot sa mga buluhaton sa Ginoo, of course, they are always available. Amen? Maistorbo jud ni sila. Tama? And kami po, paistorbo jud mi. Ngunana jud ang life, no, of being a disciple or part ka aning DCIM is you are always available. Di po ka magamit sa Ginoo kung di po ka available. Tama? Mingon ka nga, pastor, unya na lang, no? Bata pa man ko. Sige. Magpaabot rami. Tiguang na ako, pastor. Na di na ako pwede, pastor, kaya tiguang na ako, di na ako kalakaw. Hindi. Nara yun na, kailangan yun ka available. Next is, kailangan na to nga mission-oriented ta. Every time na i-connect sa ko ang tao, gapatak sa akong heart is ang mission. Sa may mission, akong i-share na ko niya. And of course, kailangan, kung part ka sa DCIM, naka-integrity. Sa imong isulti, barugan yun na nimo. Dili pwede nga ka ng wakiklaro. No? And of course, no, ang goal yun na to, ani, is of course, Christ-likeness. Dapat ang batasan nimo maliwat yun sa batasan sa Ginoo. Amen? Kung ang Ginoo kabalo magpasaylo, kikaw pod magpasaylo. Ginoo man na siya, pastor, nahimo siyang tao para magpasaylo. Giluwaan pa gani siya, no? Kinsa may natistingan nagluwa diri sa inyo, ha? Si Jesus Christ, gipakita na niya, giluwaan pa siya, pero nagpasaylo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, gipakita na ni Jesus Christ ang example na kita pod, no, magpasaylo. That's why, maudyo na ang goal nato nga, mahimo tang liwat pod niya. Dili man, tanan, no? Pero, I believe nga, wintras buhi pa ka, maudyo na imong i-goal, no, nga, mahimong liwat sa batasan sa Ginoo. Then, of course, last service nato, I shared about the vision. Unsay gusto i-achieve ani nga church? Unsa man? Naimong tapad, unsa man di ay? Mo produce ta og mga godly nga families that will transform nations. Sa pasabot nga ang DCIM is concerned ta sa family. Sa papa, sa mama, anak. Ngano man, kung mabago ang papa, mabago ang asawa. Kung mabago ang asawa, mabago po ang bana. Kung mabago ang parents, mabago ang anak. Kung mabago ang pamilya, mabago ato ang komunidad. Kung mabago atong komunidad, mabago atong nasod.
That's why dili jud na pwede nga magsige kag rally diha sa kilid ug dalan para baguhon ang atong nasod. Dili sugdi sa imong silingan. Para makatabang ka sa atong nasod, dili magsige syagit-syagit diha sa dalan. Nakuha na to. So magsugod ta sa pamilya. Amen ba? So karon ang DCIM once nga masulod ka diri, mahimo jud kang disciple. Sa man ang disciple, follower sa Ginoo. Amen. And mo produce man ka the godly family. Ang godly family, mao ni sila ang mo practice ug mo conform according to the principle and will of God for their life. So daghan na kay tag na reach out nga mga families nga nahimong godly. Magtingala ka, mag-away. Unya karon kay unsa may gingon sa Ginoo bahin sa inyong away, magpasaylo. So mga nahimo na silang godly, ni conform sila didto sa scripture, sa principle sa Ginoo. Mao na atong gusto. Dili mo mo conform sa kinabuhi namo nga pastor, dili sa principle sa Ginoo ta mo confirm. Amen. So karon no, expect ninyo nga mahimo jud mong godly kung bag-o pa ka diri ug mahimo jud kang disciple. Na ba diha? Then of course, di-share na mo unsa man nato ni pag-process nga mahimo jud ni silang maayong disciple na atay mission. Mao ni ginatawag namo nga 4R. I-reach out. So first time nimo diri reach out ka, ang sunod nimo nga i-go through is restoration. Nami restoration na weekend this coming September 29, 30 and October 1. Kung wala pa ka naka-join na go through that process. That is a powerful weekend, no? Grabe kayo kay mo halos tanan nga mga leaders nga naa diri is ni go through mi aning restoration weekend. And of course, natay training kabantay mo nga once a month lang ta mag-service kay ngano man ang Sunday namo naga-train ta og mga leaders para dili sila kanang para effective sila nga mag-reach out sa inyo ha and mag-train sa inyo ha. Nakuha ninyo? Kay lisod kaayo kung dili ni sila moagig training, imbis nga ma-preserve mo, mga tumbling na noon mo. Kano man, may mayingunan nga mga pastor or leader nga na, ikaw, kung di ka maginulsol sa mong sala, ma-impierno ka. No, para sa ako ang papa, tunguna, niadto nga pastor sa balay. Tapos, ana ang pastor sa iya. Unsa may pagkasabot nimo sa impierno, ano dayon niya baguhan pa akong tatay mo apil og kanang kanang dynamic group, no? By the way, ang group nga gamay is dynamic group ang tawag namo. And yan akong papa, wow kabalo. Ano siya, wa pa man kunikikan dito. Ano ako may pangutanon. No siya tawag ako mama imong papa, papilusot po kayo. Ano siya sa mama. Unya, di po ko madlok impierno ana akong papa. Ngano man, daghang magtagiyag mall dito nga na sa impierno, mag-aircon ra gyapon na sila dito. Wala siya dito. So, nga na ba, kung ikaw nga leader ka, tapos wa ka na train og tarong, alak, wala tumbling tanan imong masiran diya sa tubangan. And praise God, grabe yun kayong grasya sa Ginoo, no? Ta-restore yun ako ang papa. Nahihinay, hilot-hiluto na mo, di, sige lang di, nahihinay di, ampo, sige mag-ampo siya. Handol sa nahin mo yun siyang disciple. Before siya namatay, anak siya, Lord, salamat kayo sa tanan. Pagkabuntag, namatay na siya. No? So, amazing jud kayo ang Ginoo. Basta agi lang tag proseso, agi tag training, kay walay sundalo nga naging effective sa gira kung di ka mo go through sa training. Tama? No? So kapoy og gukod, mo tawag na tong mga gamay lang og training, mga kapgo, no? Kapoy daw gukod, dagandagan ra diha sa unahan, no? Pero katong mga PMA, mga jud sila mga barog nila, no? Kanang mo sulong jud sila ano man ni go through sa rigid na training, mas effective sila sa gira. Amen? Kaya kita diri, tirahon imong finances mo, gamay imong training, wa na. Tumbling po kag apel. Kwarta pa lang na, unsa na lang ka kung magmugot-mugot imong bana o asawa. Di wa ka naka-apel og training, di ka kapasaylo, di ka kabalo. Na. Niya karon kay persecute pa kasi mong silingan. Alay-lahi na po na sila mga reliyon. Mga na po niya, ikaw po. No? Dagan kay kung niagian na. No? And of course, i-release nato na sila. Mao na mga nag-invite sa inyo ha, agi na nag-training, sila na po karon ang naga-mentor. Tung una, gina-mentor na mo sila na po karon naga-mentor. Nakuha ninyo? So karon, nga naman po nga, ginahimo nato ni.
gahimo mo ga-reach out mo pastor? Ngano ga-train mo pastor? Ngano man pod nga i-restore ninyo ang mga life sa kwan sa tao. And ngano nga ipadala mo pod ninyo sila para sila na pod ang mo reach out o mo restore. Ngano man. Oh, sige, sabton nato. Balik ta karon sa last nga tuman sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kanang mando ni Jesus Christ. Kay kabalo ba mo nga ang last nga word nga mugawa sa baba sa kamatsunon na nga tao umuhawa, importante kay na siya. Di ba nakabantay mo kanang last will and testament kanang kamatsunon na gani ng tao, ang iyang isulti o mao ni ang paso para ni diri sa anak nako ni siya isa ka hektarya para ana siya ilista jud na no dapat masilyuhan jud na dito sa abogado. And of course si Jesus Christ before siya ni Hawa mao ni ang last niya gisugo sa tuwa sa mga disciple. Makita ninyo Matthew 28:18 sugod ta. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So, go, iyang gingon diya. Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Then, iyang gingon diya, verse 20, teach these new disciples to obey all the commands that I have given you, and be sure of this, I am with you always until the very end of age, or even to the end of the age. So, pasabot nga, kung tumano ni mo ning iyang last nga command sa atuwa before siya ni Hawa, naa kay promise nga imuhang ma-experience. Mo man iyang promise sa 20, na ako permanente magkuyog sa imuha. Which is, ako mismo, makatestify ko nga gakuyog permanente ang Ginoo sa kuha. Nga naman, gahimo man ko ani. Wala kay right mo claim ani, kung wala ka gahimo aning last niya nga tugon sa imuha. That's why kung gitugunan ka, nga mao ni akong gina-example permanente nga kung ikaw nihawa ka sa inyong balay, gibilin nimo ang imong iro diya sa imong silingan. Pagbalik nimo unsa imong pangitaon? Iro, ngano man, iro man imong gitugon sa imong silingan. Tama? Dili halin sa imong iro. Kuan nato. Sa ato pa, ang imong trabaho karon dapat mo support siya aning pag-make disciple nimo. Para sa kuha, na ako sa real estate, tanan ako nga makonect sa kuha, ginahimo jud nako ni. For example, kanang tagiya sa Rose Bake Shop. Oh. Na siya gipalit nga property sa mua sa among kwan lola. And before me nag-close deal, gi-sure jud nako nga ma-fulfill kining Great Commission. Na-reach out naman nako siya. So, kanto kabalo mo, to cut short, no? Tanan niya nga Rose Bake Shop, katong nga tao, give open niya full Bible ang iyang Rose Bake Shop. Ngano man, ako mismo, nga gilid sa Ginoo, nga himuon ning Great Commission, bless ang iyang mga kwan antod karon naga-text pa ang mga manager sa kuha. Nagapangutana sila, ingan nani, wala naman ko dito sa Bikas, pero nakatanom ta dito. Amen? Dapat ikaw na imong life, nga magnegosyo ka, kailangan mabago ang iyang life. Dili pwede nga magnegosyo ka, ikaw lang, buhi lang imuha, wa ka gatuman ani. Kung naa ka sa imong trabaho, dapat mahimong disciple ang imuhang silingan. Ang imuhang katapad sa lamesa, ang imuhang pong silingan sa iyong balay, dapat ma-disciple po na siya. Amen? Kaya nga naman, unsay pangitaon di ay pagbalik nimo, magkita mo sa Ginoo. Disciple, kay disciple man ang gitugon sa imuha. Dapat maliwat sa Ginoo ang imong silingan, ang imong pamilya maliwat sa Ginoo ilang batasan. Simplihan na lang nato nga word nga disciple. No? Matumanon sa Ginoo. Mahimong liwat sa Ginoo ang ilahang batasan. Maujud na dapat ang imuhang goal. Kanang imuhang kwarta mo support dapat aning gipahimo sa imuha sa Ginoo. Kay kung himuon na nimo mabago atong nasod. Amen? Naba mo diha? No? So karon mao ni ang gikabisihan sa uban. Mark 16 verse 15 to 15. Sa man to? Gigatambol diha. Okay. Mao ni ang gikabisihan sa uban. Mark 16. Sao na to? He said to them, go into all the world. Basa. Preach the gospel to all creation.
Whoever believes and baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Kabalo ba mo, mao na ginapukusan karon sa mga uban nga mga Kristiyano. Kaya magsigig evangelize. Wala may problema para maluwas ang tao. Tama na. Pero dili man niyang katibukan sa gisugo sa atua. Kaya uban, sige, dawaton ninyo ang Ginoo na diya sa bus. Dawatan ang Ginoo. Uban pod, timingan pod nga na problema dito, gidawat yun ang Ginoo. Na uban pod, dawatan ang Ginoo kana mangulikta na pod ni ba? Mangulikta na pod ni nga na daghang kay mga isip ba nga no kanang kung Ginoo na gisulti dito, sobre man gud dayon nang ihatag atong mga magwali. So, ang uban, ang focus nila is kining Mark 16:15-16. Dili ang Matthew 28:18-19 to 20. Mantayan ninyo ni nga wala tagi command sa Ginoo nga mo evangelize lang. Ibalik ang mga tao sa Ginoo. Kung dili, kumpletoon nato kay naa pa man didto, isa-isahon nato ni. So sige. Then iyang gingon diha, go and make disciples. So wala niya gingon diha nga go mag-evangelize la mo, dapat himuon daw nato sila nga disciple. Nakuha na to? So unsa man ang mga steps ani para ma-fulfill jud nato ang Great Commission? Number 1, i-acknowledge nato nga ang Ginoo nang hatag sa imong authority. Yang gingon diha, Jesus came and spoke to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Niya na siya diha. So kung gahimo ka aning Great Commission, kailangan mo ma-recognize nimo ang nagpadala sa imo o nahatag sa imong authority is ang Ginoo, si Jesucristo. Nakuha ninyo? Para di ka mahadlok. Kabalo ba mo sa mo no? Dadon ko sa Dapicol, no? 5 years ko sa Dapicol. Naa dito ang mga kriminal nga tag 300 kabuk ang napatay, tag 200 kabuk ang napatay, naa dito'y rapist, naa dito'y namutol og ulo sa iyang amo, naa sila dito tanan. Muingon ako ang mama sa ko nga, pagbantay ka, hadlok bayad ng mga tao diha kay nabayay history anang nila Pugoy diha. Nakuha ninyo katong mga guwang-guwang na nga nakasabot ana ni Pugoy, sila'y nang hostage sa mga missionary diha sa Dapicol. Gipang rape tong mga misyonaryo, gipang patay, ngano man, kay nakabintaha sila dito. Pero ako, di ko mahadlok. Ngano man, bit-bit na ako ang authority sa Ginoo. Lord, ikaw may nagpadala sa ako di sa Picol, di ko mahadlok. Kabalo ba ka? Pagsulod pa lang namo dito, nanay mo payong sa ako dito. Mo submit ang mga yawa, nga gagmay, ngano man, kay kita man nilang authority sa Ginoo nga naa sa imuha. Kung asa maulakpakan nato si Lord. Maski asa ka mo adto. Dadon ko nila sa kwan. Dadon ko sa medium na ay nasa akong likod. Naggunit og batuta. Kanang mga mayor-mayor nila dito, moy mo alalay sa imuha dito. So dili ko madlok. Ngano man, ang Ginoo man ang ako ang dala dito. Amen. Gihatagan ko authority. Nakuha ninyo? So ikaw po, di ka mahadlok po mo share sa imuhang boss. Di ka mahadlok mo share sa imong silingan, di ka mahadlok mo share bahin sa Ginoo diha sa imong ka-business, ngano man, dili man tamo kailanglan. Kailanglan man ninyo ang Ginoo. Amen? Muna ako kung i-introduce kog mayor, kani si mayor, si gobernador, si judge, mana sila. Wa ko'y labot unsa imong posisyon. Ang akong labot kailangan nimo ang Ginoo. Mora jud na ako. Kay kung tagdon ko nimo dili okay ra ngano man, o dili man sa imo ang akong authority sa Ginoo man. Nakuha ninyo? Mao na nga daghan kay mga politician mo connect sa kuha. Dili sa tuod kay na ako'y connection. Kun dili i-connect ka sa kuha kay i-assure ta ka nga mahimo bukang disciple. Amen. Nya ikaw lihok jud ka kay gingon man sa Bible go. Wa man niya gingon pagpundo. Oh. Paglihok ka. Amen. So mapadato man na, mapapobre, wa ko'y pili. Mapa-driver ba nagsikad, sharean yun na ako na sila sa gospel, sa good news. And of course, no, magkabintaha ko, himuon jud ta kang disciple sa Ginoo. Amen? Sa yang gingon, Matthew 28:18, padayon ta. Unsa tong una, i-recognize nimo nga nakay authority gikan sa Ginoo. Amen? Kung naipapray sa imo, ayaw kadlok, ngano man ang Ginoo may muhil ana. Kung nayawa diha nga magkirig-kirig diha ayaw kadlok nga Jesus name. Ana ka. Hawa diha, layas ka diha, wa kay katungod ani. Ana ko masaba jud ko ana, no? Especially kanang pang demon possessed na. Next, you go.
and make disciples. And iyang gingon diha, Matthew 28:19. Sige daw. Bisaya daw. Bisaya diha, dam? Ne. Basa ta. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Baptismuhin ni sila ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsay mando sa tuwa? Adtuin ninyo ang katawhan. Dili niya gingon diha pagpundura mo. Kay daghan kayog mga tao, bulag na sa asawa, ang tao na lugmok na sa drugs, ang uban nga mga tao diha, grabe na ang sakit. Alangan sila mo adto sa imuha. Ikaw mo adto, mo may gingon. Kuha ninyo, mao bitaw kay pangimbitahan mo. Alangan kamo po ni adto anak nila. Sila jud, oy, invite ka na mo. Okay ra ba mag live group ta? Mo may mando. Adtuan ninyo ang mga katawan. Ha? Tanan nga katawan, sa tanan nga dapit. Sa ato pa, mapapobre, mapasamal ba na, mapatagong ba na, maski asa rami dadon. No? Moabot jud mi diha. O, unsay ang gingon diha? Himuan ninyo sila. Sa ato pa, himuan man ang iyang gingon, naakay agianan nga proseso. Dili pwede gidawat na nimo ang Ginoo, pasagdan na ka. Ano man di ka mo tubo. Kailangan jud ka atimanon. Kailangan ka magpaatiman pod. Kay lisod man po kayo, sige text sa imuhang nang invite sa imuha, naurot na yung load. Unya ikaw mo reply. Kay mao may ginatuman ragod nato. Himuan ninyo sila nga mga tinun-an disciple. Unya, bautismoy ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So unsa man jud diay ning kuan, kining ingon diha, himuan ninyo sila nga disciple. Ingon diha, unsa ang condition sa first nga disciple? Luke 14:26 yang diha, if you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, dili ka mahimong disciple kung dili maputol ang imong attachment diha sa imong mga ka-relationship, physical nga relationship. Ang point na ako diri, ani? Ang first nga condition sa disciple, higugmaon nimo ang Ginoo labaw sa imong pamilya. Kay gimon man gud diri hate. Pastor, i-hate na ko akong pamilya. Gingon ba ya honor your parents? Murag contradicting lagi na imong gi-share, pastor. Ang akong pasabot diri, kung in love ka sa Ginoo, mas malab nimo imong asawa ug anak. Love gihapon nimo imong ginikanan, imong asawa ug anak, pero mas damor ka ma-in love dapat kay Lord. Nakuha ninyo? Para pag mata nimo sa buntag, unahin na jud ang Ginoo. Lord, i-check daw akong heart. No, Lord, unsa may plano nimo sa akong kinabuhi karon? Unya karon pag mata sa imong asawa nag-away mo. So ang kasing-kasing sa Ginoo is magpasaylo, mas mahigugma nimo imong asawa kung gisapot pag mata sa buntag. Tama mo diha? Pag mata sa imong anak nangitag sudan nya wa kay pakaon. Nga gisapot pug kapot kay way gi-process man pug kapot kay dili imong sweldo. Nya kung wala ka na in love kay Lord, dili pud ka makahatag og gugmag pasaylo sa imong anak. Nakuha na to? Kaya ang uban manggod nga tudlo ani. Igugma ang Ginoo, nya biyaan ang mga anak. Dili ra mo permanente sa simbahan. No? Committed ka diri sa worship team, biyain mong asawa o anak. Ha? Kuyawan, no? Pag uli nimo labahin kag kaldero sa imong asawa, asa kagikan. Tukar-tukar ka dito sa simbahan, di man lang kaka-produce diri pagkaon sa balay. Kuha ninyo? Wala nato na ginatudlo diri. Diri ginatudlan nato nga mas ma-inlove ka kay Lord para na kay ikahatag sa imong asawa. Amen? Kaya lisod ba yan, maliso ba yan ni nga verse? Malahi ang pag-deliver sa mga members. Wa na, biyaan ang pamilya. Ingon ni pastor dito, biyaan ang pamilya. Dili oy. Ang point na nako, ang imuhang gugma sa imuhang pamilya is murag star. Pero ang gugma nimo sa Ginoo is like a sun. Kuha ninyo, nga mas hayag jud dapat kay mahimo man kag
kahayag sa imuhang. Mabito, you are the light. Light of the world. Hindi. Mao yun na ako ginabalik-balik diri siya ro di bungol ana nga kinanta diri kada service na to. Amen. So mao na ba nga inyong i-desire nga wala na jud kay lain, no? Ingon sa Salmo 73 verse 25, wala na lain pa sa langit nga akong kinanglan. Yan na si Paul, si David. Kundili ikaw lamang. Oh. Tungod kay ikaw aniya kanako, wala na ko'y lain pang gihandom sa kalibutan. Kana dapat imong heart ba nga grabe jud kanang makasatisfy jud sa imo is ang Ginoo jud. Ako na to. Kay kung imong ginahandom makasatisfy sa imong bana o asawa, ma-discourage ra ka. Kuha ninyo, kay ngano man magkamali man ang inyong asawa o bana. Pero ang Ginoo kay punuon man jud ka no na ay uban diri bago na nga ni diri nag-away mag-asawa. Oh. Pero Lord, tungod kay in love kay siya kay Lord, nakapasaylo. No? Wala ba ako ni tanawan ni ana ako sa kamera ha. Basig mo mulingi ko diri ako jud to gipasangin lan man ana ko. O beto, paras ba ito kay Bishop Perly Montes one time mo nag-preach siya. Diyan na pag ingon niya anak niya kay na timingan man dito sa naglingkod. Ako man dito, ana siya, wala na nagsimba. Niya si Bishop. Wala na nagsimba niya. Kumusta? Ana siya. Pastor, ako man dito kay pag anak nimo, ako man dito mo naigo. Ana siya ba? Sorry jud kaayo, ana siya si Bishop kay wala na ako tutuyo. Kay mura man na pagwali na ako anak. Alangan pumuwali kag anak. So, dili ta magkwal. Anak, mabuto ni anak na lang ko para safety ba? Kay murag na nag-away din dapita. Nag-away din dapita, no? Sige. Sige, kaduha. Sa itong una nga kondisyon nga disciple ka, may love ka kay Lord than any other people sa kalibutan. Amen? Ikaduha, mas love nimo si Lord ang iyang will kaysa imong will. Ingon sa Bible, you cannot be my disciple, Luke 14:27, unless you carry your own cross and follow me. Dili daw ka may mong disciple, ang cross man God speaks about death. Diba namatay si Jesus Christ sa cross? Dapat, mamatay po daw ka sa imuang will, adlaw-adlaw. Will nimo magsyabo, adlaw-adlaw, mamatay ka dapat anak. Will nimo magsigirag negosyo, matay ka dapat anak. Ngano man, para sa kuha, tong napulo akong negosyo, ang akong will tong una, magkaroon ko 100 nga meat shop. 1997. Ay, 2007. Yes, 2007, 2009 man ko na board again. Nagsugod kog tulo ka meat shop, na ako sa mall, na ako sa Mintal, diha sa Katalunan Grande, na ako diha. Pero dili man to will ni Lord. Until 2009, nga nag-appeal ko restoration weekend, gibag-o tanan sa Ginoo. Ang Lord, sige, ang imong will ang matuman. Kabalo ba mo, kung nag-ampo mo anak karong buntaga, Lord, ang imong will ang matuman. Kung na may sipyat karong adlaw, sa naitabo dire, pagbuot man nimo Lord, dili ka masubo kung naay mga di maayo nga naman gaampo man ka og will niya dili will nimo. Nakuha ninyo? Mao bitaw na ingon sa Bible nga amahan na mo nga naa sa langit. Di ba? Ingon ani magampo. Ang imong gingharian moabot dinhi sa yuta. Og ang imong pagbuot ang matuman dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Gitudlo na ni Kristo sa mga disciple unsaon pagampo ang imong pagbuot. So kung gusto ka mahimong disciple, dili ka magbuot-buot. Mangutana jud ka sa Ginoo. Lord, siya na ba? Even pag decide na mo nga mo separate dito sa old nga church, sa man to, no? Na nag-worship na mo. Sige. So again, dili jud na nimo will ang tumanon nimo kung dili ang will sa Ginoo. Amen ba? Kabalo ba mo, katong time nga 2007, pababa, grabe akong will. Gusto ko moadtog Amerika. Kay mahal man among sweldo sa akong asawa didto.
no, mga siguro mga 700,000 per month. Kay therapist man may license mi nga therapist akong asawa. But ang prayer, Lord, kung will nimo nga moadto mi sa Amerika, ang agency ang paadto diri sa Davao. Ni anhi man jud ang agency diri sa Davao. Ano mi ba? Will jud nimo siguro ni Lord baka ni anhi man sa Apo View pa jud ni anhi. Di papirma mi kontata kay will man niya ang akong gikuan di. Pero may kontata. Sunod Lord, anak ko siya. Basta dili ko moadto Davao ha ay kanang Manila ha. Kung will jud nimo Lord, diri tanan mahitabo ang papeles. Mao na ko gipangayo sa Ginoo. Then nangaynanglan sila og masteral namo. Adtuon daw mi sa Manila kay nami pirmahan. Nya Lord, ang sabot nato kung will jud na nimo, diri mo anhi. Gipadala na po ng agency diri tao para papirmahan lang among masteral. O nya karon ang pinakalas kay kailangan man daw mi i-recognize sa eskwelahan kay graduate na mig masteral. Padtuon jud daw mi sa Manila. Nya ang sabot nato Lord is diri man jud. Wala ko niadto. Sila pa ni bayad tanan-tanan sa mga gastos sa eskwelahan. Pero ang sabot namo is kung will nimo ni diri jud ni matuman. Wala na itabo. Kabalo ba mo pakuman ato after atong nga isa ka tuig after atong nga desisyon na gi-ordain mi as pastor. Dili jud ay will ni Lord nga moadto ko dito. Ingon na ba? Dili motubag jud ang Ginoo kung mangutana mo. Negosyo ko og kanang kuan kanang unsa tawag ni kanang saging. Kanang tissue culture. Lord, kung will nimo ni tubag ako. Pagbasa na ako sa imong pulong karon. Gingnan mo ko sa Ginoo pagkabuntag. Do not yoke with unbeliever. How can be goodness be paired with wickedness? Pero ang partner na ako ato, manager po sa sagingan. Kabalo ba mo? Gi-stop na ako dayon maski nakapalit na kog mga gamit. Narami mga gamit na palit sa laboratory, pero kabalo mo, dili to will ni Lord. Ano man, yun naman ko daan niya sa word. Man importante, basa mo Bible. Kabalo ba mo, after 3 months, di-cancel ang among supply sa sagingan. Pila ka milyon unta atong nalugi na mo, kuha ko, nagbuot-buot, rajud ko. Muna ka mo, paminaw mo sa Ginoo. Lord, ang imo ang will ang matuman karong buntaga. Kay kung na-discourage ka karong adlaw, Lord, kabalo ko na kay purpose ani ugma na pud Lord. Kuha ninyo? Dili ko, nag-away mo sa imo ang asawa, Lord, will ba nimo to? O, will to ni Lord para magpasaylo ka. Kay kung dili ka di ka mangutana na, discourage na yun ka. Will ba nimo na akong bana, Lord? Oh. Niya karon kay wa nimo gipangutana before ka nagminyo. Nya gihatag man jud na sa Ginoo sa imo ha. Wala na jud kay basulon nga magduduha pa ka nga sa Ginoo ba jud ni gikan kay. Yawa man jud kinig batasan may ana ba. Kana ang masulti sa uban. Pero kung napangayo nimo kay Lord, mugawas man ang batasan na Lord kabalo ko nga naara jud kay proseso aning tawhana. Kay will man nimo akong gipangayo. Amen. Sige, kuan lang na, no, daghan pa kay taon saon nimo pagdo sa will sa Ginoo natay mga topics anak. So kuan lang niya, ako lang palabtikan. Then last is unsay mga condition sa mga disciple? You love Jesus above all material things. Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Pasabot, ingon ani dapat gihatagan kag cellphone, gamiton nimo ni. Pero dili nimo ni pwede i-possess. Dili nimo ni pwede imong idol. Gihatagan ka og kwarta sa Ginoo, gamita. Pero dili nimo pwede himong Ginoo. Dili ka pwede mahimong disciple kung i-possess nimo tanan. Nahimo na nimong Ginoo ang imong sakyanan, na imong balay, imong kwarta, nahimo na nimong Ginoo, di ka mahimong disciple ana. Dito pa lang ganito sa katunga pa lang sa Great Commission, murag taas-taas yun niya akong proseso. Gibang agian man namo na, hantod karon gina-process pa mi. Ano example, giyatagan ko sa Ginoo og kwan. Katong nagdegosyo ko na ko Rolex. Ginatago-tago jud na ako to, nga Rolex. Karon kay naman may bisita ato nga pastor. Nagana siya sa iyang relo ba. Mura ganig paratuhon maning kanang relo aning pastor oy gana ko ba.
Mura gani kala sorry Lord, anak ko ba sorry Lord kay nakauna-una ko ato ba anak ko kay namo ko ato sa likod niya. Pag uli na bitaw na ako sa balay, nag-toothbrush ko, ihatag ang imong relo sa kanang pastor. Anak ko ba, wala murag dili jud to ikaw Lord ba. Anak ko ba mga sa basta hatag na gani na kay ang yawa dalo man jud kay na. Unya Rolex ba jud to? Kanang ginatago-tago na ko to ba? Simba lang, magamit. Wala, gipadamgo pa jud ko sa Ginoo pagkagabi kay murag tagal-tagalon man ako sa akong utok kana ganing dili ka gusto ihatag. Di na yung mga diamond. Yan ako tapos paghigda bitaw na ako tulog ko gabi. Ang damgo na ako is mao jud tong relo o pastor ang ako ang giingon sa Ginoo. Unya, ana uli na tog Manila, ana pagkupod. Kaya abi na ako di uli na jud. Gitawagan ko sa akong pastor nga, "Nyor, ana siya sabay tabi." Ana siya, "Asa man ta pastor?" Ihatod na to si pastor ani didto sa airport. Abi na ko ni uli na siya pastor, ana po ko. Wag duda pa jud ko sa Ginoo. Kitalara jud na ako akong relo. Bit-bit na ako. Kabalo ba mo? Diya sa pinakil kung asa jud exactly ako ang picture sa dream nako o iyang suot nga blue, maupod pag naog niya nga blue pud iyang suot. Kahilakon lagi ko anak. Pastor na ikipahatag sa imo ang Ginoo. Unsa man ni? Basta pastor ko alang na siya kana siya. Yan na ba nga testingan jud ka sa Ginoo nga di ka ma-attach aning mga butang. Kay si Abraham attach kay siya kay Isaac. Gipa-offer siya sa Ginoo, ay hatag na kay ikaw, no? First ni mong anak, mo na si Haniel, i-offer mo sa Ginoo. Kung i-offer man ko na nimo kay Lord, kanang mga kabtangan nimo, di ka mahadlok mawadan. Sakyanan na mo, sige pa, offer diha. Wala, balay na mo. Ang ultimo kwarto na namo, musay masudlan pa. Dito sa balay, open. Farm, tanan-tanan. Ngano man, ginapagamit na mo sa Ginoo, ngano man, anytime pwede na kwaon sa Ginoo. Sa imong kinabuhi. Ingon ana dapat ang heart sa disciple. Dili ka ma-attach aning mga kabtangan. Muna kung attach kay ka sa imong cellphone, tanawa na. Kadugay na. Testingan jud ka ana. Talagang uban, mga hulog, uban, mga buak. Kawa, Ginoo na nimo imong cellphone ha. Tanggalon na sa Ginoo tanan nimo nga mga kainlaban. Amen? Mo ganing ni Job. Sa Job 1 ingon dia, "The Lord gave, the Lord will take it away." Dapat ingon na imong heart. Hey, ikaw man hatag sa kuha ni, kuha tanan. Pero ikaw ra pa mo balik. Amen? Tama mo diha? Dili nga. No? Isa jud ka timailhan nga mao gani nga naa kay tithes. Ngano man, para i-recognize nimo si Lord nga dili nimo ihatag nimo ra kay Lord. Imo manigikan Lord. Hatag lang ko sa imo og tent nimo. Kay mo may gingon sa Bible. Pero gamugot gyapon ka, nara na sa imo no? Tingala kay ngana po akong batasan tong una, no? Kanang ay isa na mo ka disciple nga pagsulod niya sa simbahan, gibutang diri ang 500, diri ang 100. Pagsulod na. Okay, hatag na sa Ginoo. Ano siya, sige mag-pray ta. Pag-ibot na niya kay ang 500 man di ay ang iyang nahulog. Pag-uli, ano siya? Pastor, ano siya sa kuha? Pwede na ba na ako bawiun tong 500? Nga naman, susipyat akong pag-ibot ba? Ano siya? Hawa lagi ni. Gihatag na nimo bawiun pa nimo saman. Gipanalangin na nagani ka murag gibawi pa nimong tunglo. Amen. So dapat cheerful ka mo hatag kay palangga kay ta sa Ginoo ang mga cheerful mo hatag. Di ba na sa imuha. Amen. So naapuntahan na teaching ana para mawala yung pagkadalo. Kaya ako tong una dalo jud kay ko jud. No, kanang kwenta-kwentahon pa na mo. Salad perti daghan kay nig expenses na ako, no. Gamay na lang kay Lord, no na. Nagibalik ko sa Ginoo ginagmay ra gyapon 3 ka tuig. So ikatulo, pag umani mo siya nga mahimong disciple sa Matthew 28, baptize them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Dito pa lang gani sa disciple, condition pa lang si disciple, kung kini nga tao, love niya si Lord more than sa iyang pamilya, o kini nga tao is i-forsake niya ang iyang will sa Ginoong iyang tumanon, o kini nga tao, gusto niya, ang iyang possession is dili niya ma-inlove, willing siya i-offer tanan kay Lord. Ayahan mo siya baptismuhan. Nakuha ninyo? Kay lisod kayo nga, gabaptize ka, dili pa siya willing mo commit sa Ginoo. Kay abi man guna to ang baptismo is kanang wisik-wisikan kag tubig. Dili na mao kay si Jesus Christ 30 years at kuan siya 33 years 30 years old siya nga gibaptismuhan, tama? Kay 3 years man yang ministry. Then 8 days old siya ay siya gidedicate, tama? So mali ang atong pagsabot nga ang dedication na imong baptismo. Kay ngano man ang pagbaptism kailangan nga mura na siya minyo ba? Nga kung ikaw na in love kay kasi mong uyab, ang ceremony nimong himuon pakaslan. Ngano man, dili na nimo pwede uli imong asawa. Lifetime imong commitment. Nakuha ninyo? Ang baptism nga ginapasabot dire, lifetime nga commitment na nimo sa Ginoo. Nga dili na nimo balikan na imong karaang kinabuhi ug ilubong na nimo ang imong will. Nakuha ninyo? Ug ang will na sa Ginoo ang imong tumanon. Nakuha pa na to? So ang baptism, tanawon ninyo, lahi jud siya sa dedication. So kailangan jud ka og total nga commitment, di ba? Gingon diha sa Romans 6 verse 1. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Yan na siya diha. Since we have died to sin, we can continue to live in it. Or have you forgotten that when we were joined with Christ, Jesus in baptism, we joined Him in His death. So, clear kayo, no, nga, kita, gidawat na nato ang Ginoo. May notebook diha. Para makuha na ko yan. For example, kini si Jesu Kristo. Kuha ninyo. Naiusa ka karon diha siya. Ikaw ni. Kuha mo. Gidawat nimo ang Ginoo. Si Jesu Kristo, namatay sa cross, nabaptize siya, ug na-resurrect siya, pagdawat nimo sa Ginoo, maupod ang imong ma-experience spiritually. Mamatay ka sa sala, mamatay na ka sa imong sinful nature, mamatay na ka sa imong will, and ma-resurrect ka. Unsa may pasabot ana? Mabago imong kinabuhi, ma-align na mo ang kinabuhi nimo diha sa Ginoo. Dili ka na baptismo ko pastor nga naman, bago ra man ko restoration weekend. Unya sila pa na nagbaptismo, nya ikaw pod. Wala pa sa Jitro. Wala man ni siya nagpabaptismo. Dayon, ano man, wala pa man niya nasabtan. Pero katong time na nasabtan niya, na kailangan jud ay kumukumit, may munguan ko sa Ginoo, ang isip sa Ginoo, maparehas na pod sa kuha, and ang isip nimo maparehas na sa Ginoo, ang imong karang kinabuhi, gibili na nimo sa imong dito sa baba, and pag hawas nimo, na-immerse na jud ka diha sa isip sa Ginoo. Ang heart sa Ginoo paras na mo. Amen. Naba mo diha. Anya, ako pasabton ta mo. Mangutana ka sa iro og 2 times 2, di na jud katubag. Ngano man, kailangan siya musaka sa level sa tao ay siya makasabot. Kung gusto ka musaka before ka makasabot sa Ginoo, kailangan ka musaka sa level sa Ginoo. Kanang iwan nimo imong desisyonan nimo ba nga mo commit ka sa iya ha? Pinaagi anang water baptism. Sabta ba ninyo? Kung gusto pa na ni namatay topic gyapon ana, no? So, mahimong disciple nga in love sa Ginoo more than people, nga ang imong will sa Ginoo ang matuman, dili ang imong will, na dili na mo possess sa mga kabtangan, then desisyonan na siya. O sige, willing ko magpabaptize. Sayahan nimo siya baptismohan. Dili na magpataka og baptism diri. Amen? Sabta ninyo baptism? Total commitment nimo sa Ginoo. Nga ibili na nimo ang imong karang kinabuhi. But ang will na ni Lord. Then, ang last, sayang gingon diha,
Teaching them. 4. You teach them to do everything that Jesus commanded. Sayang gingon diha, Matthew 28:20, number 4. Teach these new disciples to obey. Basahin niyo. Na? Matthew 28:20. Basahin na to. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Maghimo ko og kanang series bahin aning teach them to obey all that Jesus commanded. Ngano man mao ning nalimtan sa mga pastors nga uban. Magsigig evangelize pero wala gitudlo kining teach these new disciples to obey all. Unsa man? Gi-command ni Jesus Christ. Mao na uban mga saag na ngano man wala mo focus sa command ni Jesus Christ. Amen? Naba mo diha. Unya, kung tudloan nimo ni sila, dili pod pwede nga mo teach ka nga ikaw wala nag-obey. Basahon na to sa Acts 1 verse 1. Basa. Basa. Acts 1 verse... Oh, sige. In my first book, I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Si Jesus Christ, before siya motudlo, gihimo sa niya. That's why, dili ko mo preach sa inyo hadiri forgiveness kung wala na ko gihimo. Dili po ko mo preach sa inyo hadiri og repentance kung wala na ko gihimo. Dili na ko i-preach diri ang giving kung dili po ko nag-give. Dili ko mo preach diri sa inyo og kanang worship nga dili po ko ka-worship. Principle sa Ginoo, himo asa ayahan nimo i-preach. Mo may life ni Jesus Christ. Oh, example, ako'y ganahan kay kuani diri sa Apostles 10 verse 1 to 8. In Caesarea there lived a Roman army officer named Cornelius. Oh. Si Cornelius ako na lang ni putulon. Gampo po ni siya sa amahan. Pero wala niya gidawat si Kristo. Yang kaluwasan nato diha man kang Kristo, tama. Tama mo diha. Karon ngano man nga wala niingon ang anghel sa iya nga dawata si Kristo. Ang anghel gud ni istoryahan ni kay Cornelius. Ngano man nga wala man niingon ang anghel nga dawata si Kristo ug magrepent ka, ngano man ang anghel wala man nagrepent. Wala mapod nga gidawat si Kristo. Mao na nga dili niya pwede i-preach dire sa kay Cornelius nga kuan siya kanang magrepent. Nakuha ninyo? Naba mo diha? So same sa ato no? Mao na nga dili ka pwede mo moingon nga you love your wife. Higugma ay mong asawa niya ikaw wa kagay gugma sa imo wala nimo gi-preach wala nimo gihimo. O ganito, gingon na mo nga, ang DCIM, na kay integrity dapat. Imua ang imuhang ginasulti. Amen? Then, sige, palayan ta. So, nasabtan na ninyo, nga dili nimo makomplete ang Great Commission if we neglect to obey and teach the least of the commands of the Lord. So, pasabot nga si Jesus Christ into quality of disciples. Dili siya sa event o program sa church. Nakuha ninyo? Mas ganahan si Lord nga makaproduce ta og quality nga disciples than program diri sa simbahan. Mao na nga nag-focus yung big training. Dili puro program. Nakuha na to? Kay makita ninyo 5,000 lang gipakaon ni Jesus Christ. 12 ra yang gitutukan. Ngano man, mas gusto si Lord og quality. Dili quantity. Unsa man po nimo daghan kay mo. Unya puro libakiro mo tanan mo saka sa langit. Oh. Unya ikaw magsige ka dito chismis dito sa taas. Unya init kay kag ulo dito mangaway kag anghel. Unya unsa na lang na. So, we must not neglect. Kini bantayan ninyo niya kay niagi na ko ani.
we must not neglect that if our goal is to win them only and to make disciples, or the first half lang aning Great Commission, unsay next? Take note that teaching them to obey everything that Jesus taught will lead them to quality disciple. Kailangan jud nato tudluan sila sa gitudlo ni Jesus Christ. Tama? Kung sabi gitudlo ni Jesus Christ, niya na siya dito kung ikaw anak sa Ginoo. Imo aning pan nga imo aning bato nga pan. Oh. Kung sa gingon ni Jesus Christ. Kung sa gingon niya, man shall not live on bread alone, but on every word. Mao na nga, una dapat nimo itudlo sa mga disciple nga bag-o na convert is word ni God. Dili nga kanang daghan na kay kag mga tuanan nga mga realm diha. Oh, saan man nimo? Wa pa gani kasabot sa pulong sa Ginoo nangambak na dito sa pikas kon. Ngana no. So tudlo ari basic. Amen. Dito mawala ani. Unsay sunod na pud gina kung ikaw anak sa Ginoo, ambak ani. Saluon man ka sa anghel. Nangyawa no. Sa gingon diha, kung worship, ayaw itisting ang Ginoo. Niya na si Jesus Christ. Sa gingon na pod sa yawa, ihatag na ko tanan ng splendor. Ambak lang diha. Niya na siya. Sige na, i-worship lang ko nimo. Tama? Niya nang yawa. Sa gingon ni Jesus Christ, worship only our God. So, ikaduhang itudlo nimo sa disciple, dapat kabalo mo worship sa Ginoo. Nakuha ninyo? Dili ka mawala ba kung kani imuhang tumanon? Nakuha ba ninyo? Then, kung maglisod daw ka, Matthew 5:19. No, hapit na ko maman. Matthew 5:19, yang gingon diha. If you ignore, masada. If you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom. Pasabot nga naa day mga least kanang wala kay dungog sa Ginoo nga mga disciple. Yes, naluwas naman ka, pero naa day mas kusog og dungog sa gingarian sa Ginoo ug naa day least. Klaro kayang gingon, kung dili nimo ni sila tudloan, gi-evangelize ra nimo ni sila, nya wala nimo sila gitudloan, gamay ra kag dungog sa gingarian sa Ginoo. Amen. Kinasample gani nako, like for example sila Bungo. Mas dungog kay na sila kay Presidente Duterte, tama? Dool man. Kita, gamay ra kay tagdungog dito sa ila. Mas dungganon katong mas dool. Kani ang gingon, kung imuha daw i-ignore ang mga list nga gitudlo sa Ginoo, list pud ka sa kingdom sa Ginoo. Amen? Kinsa may great, di ba? Gingon dito sa Sekaraya ba to? Niya na si Sekaraya niya na siya nga gingnan siya sa Ginoo nga kini si John the Baptist will become the great. Nakuha niyo? Tapos siya na the great. So ana ba nga, and kung tanawan ninyo, kung ikaw katudlo ka sa mga list nga command ni Lord, sana worship, word ni God, repentance for the kingdom of heaven is at hand, is teach nimo ang beatitudes na blessed are the poor. Maghimo ta nag-series para kamo tanan makaklaim pod mo aning kining sa tawag gani kanang you will be with I am with you always until the very end of age. Mao na last na promise niya. Number 5, unsay last na promise? You can claim now the promise nga you will be with me until the very end of age. Matthew 28:18 verse Matthew 28:20. Yang yun diya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure, yan siya diya, I am with you always, even to the end of age. Maski asa ka mo adto, kuyog ka sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? So, let's pray. Pwede ta manindog? Heavenly Father, we thank you and we praise you. Salamat Ginoo for reminding us about your great commission sa imong last nga sugo sa mga Ginoo. Nga kami, Lord, mugo and make disciples. Lord, right now, I pray, Lord, that you will
Connect to us the right people, Ginoo, nga himuon nimo nga disciple, Ginoo. Magpray ka karon kay Lord. I believe nga naay mga ginapakita si Lord sa imo, especially kanang imuhang pamilya nga wala pa diya sa Ginoo, ang imuhang mga igsoon, ang imuhang workmate, schoolmates, and even mga ka-business nimo nga wala pa sa Ginoo, nga gubot kay kinabuhi. Right now, pray for them. The Bible says, the harvest is plentiful, but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest to send out workers. Kita ang mga workers igsuon. Ikaw karon ang mo pray sa imong mga igsuon nga wala pa kaduol sa Ginoo. I-pray na sila, Lord, hikapang kasing-kasing sa ako ang mga friends or igsuon nga wala pa diha sa imo. You pray for them. Lord, I pray nga maluwas pud sila. Ayog sugot igsoon nga ikaw ray maluwas. Kay nadawat na nimo ang Ginoo. Pray for your relatives. Pray for your friends. Pray for your workmate. Nga Lord, I pray nga maluwas pud sila and mahimo silang disciple, Ginoo. And if you are here, putol-putol imong commitment. Mga ikapasaylo sa Ginoo. Lord, wala jud na ako na go through kining mga tinun-an nimo. Na-ignore na ako, Lord, ang mga list sa imong command. Right now, God, ako i-recommit balik ang life, ang akong kinabuhi diya sa imo. Nga, Lord, gusto ko mahimong disciple. Mayong pasaylo sa Ginoo, Lord, natiklight na nako ang proseso, sikog undang, or nabaka diri karon nga wala ra jud sa imo ang training. Just ask the Lord forgiveness. Lord, sorry kaayo, no? Na ako'y pagkukulang sa imo. Igamit man nimo ni nga church para ma-train ko, but Lord, I believe nga idala ko nimo diri, Lord, para maging effective ko, Lord, nga disciple nimo. And Lord, right now, mga sorry kay Lord if nakadiri nga na-ignore nimo ang mga list sa iyang command. Pwede nga nagana kay tagipaminawan and kaning mga basic nga command ni Jesus Christ, mga list nga command ni Jesus Christ wala na nato ginatuman. Just ask for forgiveness. And Lord, hatagi kog hunger and thirst sa imong word. Kanang kauhaw, Lord, sa imong pulong. And Lord, right now, excited me, Lord, nga mo claim aning promise na you will always be with us until the very end of the earth. And Lord, right now, I pray na kining imong promise for us, Ginoo, as we teach, as we evangelize, amo adyo ning i-claim, Ginoo. Salamat, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's worship. Thank you, Jesus. Adlaw sa Diyos, unang adlaw sa sabay ko pagsimba, sayang ang natong amor. Salaw, hindi ko magkuyaw sa lahat ng pangalan ng Diyos. Walang adlaw sa pagay ng pagsimba, ayaw ang atong amor. Lulusoy, sayang
Espiritu maghuyaw, balaan, kamahalan at Diyos. Dayon ko, ikaw, O Diyos, kalapit na pangalan, patuloy na sa among pagsimbahan. O Diyos, nawa'y kausapan, atong sa kahatulan, kay Bungkol
Okay, let's close our eyes. I will bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I declare shalom to each and every one. Nothing is missing, nothing is broken. Great wealth and health be upon each and every one. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mayong buntag. Enjoy your lunch. Light of the world.